Paano kung ang gabing ito ay hindi lang isang pangkaraniwang gabi kundi ang simula ng iyong pinansyal na tagumpay sa 2026? Paano kung ang mga paghihirap na tahimik mong dinadala, ang mga bayaring hindi pa nababayaran, ang mga lihim na pag-aalala, at ang mga panalangin ibinulong mo nang walang nakakarinig ay malapit nang magbago sa paraang hindi mo kailanman inakala? May dahilan kung bakit pinapanood mo ito ngayon. Hindi lahat ay makaririnig ng mensaheng ito at hindi lahat ay kikilos. Ngunit bago ka matulog ngayong gabi, may tatlong makapangyarihang salita na maaaring magtugma sa iyong puso, sa iyong pananampalataya, at sa iyong kinabukasan sa isang himalang papalapit na. Maraming tao ang humihiga gabi-gabi na hindi lamang pagod ang dala kundi pati mabigat na pasanin. Bitbit nila ang pressure sa pananalapi, mga tahimik na takot, at mga tanong na wala na silang lakas itanong ng malakas. Marahil nakangiti ka sa maghapon, nagpapanggap na maayos ang lahat, habang sa loob mo ay nag-isip kung paano pa magbabago ang sitwasyon. Ang totoo, ang ilan sa pinakamakapangyarihang panalangin ay ibinubulong sa dilim kapag tahimik ang mundo at pinakatapat ang iyong puso. May mga yugto sa buhay na pakiramdam mo ay walang nangyayari, na ang mga pinto ay nananatiling sarado at ang mga oportunidad ay tila napakalayo. Ngunit paano kung ang panahong ito ng paghihintay ay hindi pagtanggi, kundi paghahanda? Paano kung ang 2026 ay hindi lang basta isa pang taon sa kalendaryo, kundi ang sandaling darating ang matagal mong hinintay na pagpapala? Ang gabing ito ay hindi tungkol sa desperasyon. Ito ay tungkol sa pagkakatugma, pananampalataya, at paghahanda ng iyong espiritu upang tanggapin ang mga biyayang matagal nang inilaan para sa iyo. Bakit makapangyarihan ni si Espiritu Vangeli oras ng gabi? May kakaibang kabanalan sa mga sandaling bago ka tuluyang makatulog. Tahimik na ang mundo, humuhupa ang mga distraksyon, at unti-unting kumakalma ang ingay na bumalot sa iyong isipan buong maghapon. Sa katahimikang iyon, mas nagiging tapat ang iyong puso. Umaangat sa ibabaw ang iyong mga takot, ngunit kasabay nito ay lumalakas din ang iyong pananampalataya. Ang gabi ay hindi lamang oras ng pahinga, ito ay isang pintuan sa pagitan ng mga dalahin mo at ng mga handa mo ng bitawan. Sa maghapon, abala kang mabuhay at makasurvive. Sumasagot ka ng mga mensahe, humaharap sa mga responsibilidad, pinamamahalaan ang mga inaasahan ng iba, at nagtitiis sa iba't ibang pressure. Ngunit sa gabi, wala ka nang kailangang patunayan kaninuman. Nag-isa ka sa iyong mga iniisip, sa iyong mga pag-asa, at sa iyong pinakamalalalim na hangarin. Ito ang sandaling nagbubukas ang iyong subconscious na isipan. Tahimik nitong pinakikinggan ang mga huling salitang binibigkas mo, at ang huling emosyon na iyong nararamdaman bago ka dalhin ng antok. Ang anumang idineklara mo sa gabi ay hindi basta nawawala. Lumalalim ito sa iyong espiritu. Nagtatanim ito ng mga binhi sa iyong isipan. Hinuhubog nito ang iyong pananaw pagdating ng susunod na umaga. Kung matutulog kang may takot, tahimik na lalago ang takot. Ngunit kung matutulog kang may pananampalataya, may makapangyarihang pagkakatugma na magsisimulang mabuo sa loob mo. Sa buong kasaysayan, maraming espiritual na paggising ang naganap sa mga sandali ng katahimikan. May patnubay na dumarating sa mga panaginip. May kaliwanagang natatagpuan sa gitna ng katahimikan. May kapayapaang pumapalit sa pag-aalala sa mga oras na payapa ang paligid. Ang gabi ay hindi hungkag, ito ay kumikilos sa mga paraang hindi mo laging nakikita. Kaya kapag ikaw ay nananalangin bago matulog, hindi ka nagsasalita sa kadiliman. Nagsasalita ka tungo sa pagkakatugma. Ipinaubaya mo ang kontrol. Hinahayaan mong magpahinga ang iyong puso sa pagtitiwala sa halip na sa tensyon. At kapag napalitan ng pagtitiwala ang tensyon, nagsisimulang magbukas ang mga pinto sa mga paraang halos parang himala. Ngayong gabi, mas mahalaga kaysa sa inaakala mo ang mga salitang pipiliin mong bigkasin. Bakit Lenhe 2026 ay taon ng pagbabago ay pananalapi? May mga taon na tahimik lang na lumilipas, humahalo sa pang-araw-araw na rutina, may dalang karaniwang hamon at inaasahang mga resulta. At mayroon namang mga taon na kakaiba ang pakiramdam, mga taon na nagmamarka ng pagtatapos ng isang yugto, at malinaw na simula ng panibago. Ang 2026 ay may ganitong uri ng enerhiya. Hindi dahil sa pamahiin at hindi rin dahil sa pagkakataon lamang, kundi dahil sa mga siklo ng buhay. Ang buhay ay gumagalaw ayon sa mga panahon. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng paghihintay, at may panahon ng pag-aani. Marami sa mga nanonood nito ang matagal nang nasa yugto ng pagtatanim at paghihintay. Nagsumikap ka.
Naging matyaga ka. Patuloy kang naniwala kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Nagsakripisyo ka ng walang pumapalakpak. Nanatili kang matatag kahit mas madali sanang sumuko. Paano kung ang 2026 ay hindi basta random na taon, kundi ang panahon ng iyong pag-aani? Ang mga pinansyal na tagumpay ay bihirang mangyari ng aksidente. Nangyayari ito kapag nagtagpo ang paghahanda at oportunidad. At kung minsan, ang paghahanda ay nangyayari muna sa loob bago pa ito makita sa labas. Ang disiplina na iyong nabuo. Ang mga aral na natutunan mo mula sa mga pagkakamali. Ang lakas na na-develop mo sa gitna ng pagsubok, lahat ng ito ay humuhubog sa iyo para sa mas mataas na layunin. Ang 2026 ay sumisimbolo ng pagkakatugma. Pagkakatugma sa pagitan ng iyong pagsisikap at gantimpala. Pagkakatugma sa pagitan ng iyong pananampalataya at ng iyong mga ninanais na mangyari. Pagkakatugma sa pagitan ng kung sino ka noon at kung sino ka na ngayon. Para sa ilan, ito ay maaaring magmukhang bagong negosyo na sa wakas ay umuusad. Para sa iba, maaaring ito ay hindi inaasahang promosyon, utang na tuluyang nabayaran, o pintong nabuksan sa pamamagitan ng taong hindi mo inakalang magiging daan. Maaaring hindi ito dumating sa paraang inisip mo, ngunit darating ito sa paraang magpapatunay na ito ay talagang para sa iyo. Ngunit narito ang katotohanan, hindi lahat ay nakapapasok sa kanilang panahon ng pag-aani. May ilan na sinisira ito dahil sa pagdududa. May ilan na mas pinipiling magsalita ng takot kaysa pananampalataya. May ilan na nagsasara ng mga pinto bago pa man sila kumatok. Kaya mahalaga ang paghahanda. Kaya mahalaga ang mga salitang binibigkas mo bago ka matulog. Sapagkat ang 2026 ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kahandaan. At ang mga naghahanda ng kanilang espiritu ngayon ang siyang makakakilala sa oportunidad kapag ito ay dumating. Bahagi ng kwento, yan ay taong nanalangin nakatanggap. Hindi kailanman inakala ni Maria na magsisimula ang kanyang tagumpay sa isang pangkaraniwang gabi. Sa loob ng maraming taon, ginagawa niya ang lahat ng alam niyang tama. Nagtatrabaho siya ng mahabang oras sa isang trabaho na halos sapat lang para matustusan ang kanyang mga gastusin. Bawat buwan ay parang takbuhan laban sa mga bayaring tila hindi nababawasan. Maingat siyang nagbabudget, iniiwasan ang maliliit na luho, at paulit-ulit na sinasabihan ang sarili na magpakatatag. Ngunit ang pagiging matatag ay nagiging mabigat kapag ikaw lang mag-isa ang may dalang bigat nito. Sa gabi, kapag patay na ang mga ilaw at tahimik na ang mundo, unti-unting nawawala ang kanyang kumpiyansa. Mas malakas ang bulong ng pagdududa kaysa sa pag-asa. Paano kung walang magbago? Paano kung ito na ang pinakamabuti na mangyayari? Hindi niya kailanman binibigkas ng malakas ang mga takot na iyon sa maghapon. Ngumingiti siya sa mga katrabaho. Pinapalakas niya ang loob ng kanyang pamilya. Ngunit sa dilim, ramdam niya ang bigat ng kawalang katiyakan na tila dumidiin sa kanyang dibdib. Isang gabi, pagod at emosyonal na nauubos, nagpasya siyang gumawa ng kakaiba. Sa halip na ulitin sa isip ang kanyang mga alalahanin bago matulog, pinili niyang isuko ang mga ito. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, ipinikit ang kanyang mga mata, at ibinulong ang isang simpleng panalangin. Hindi ito mahaba o dramatiko. Hindi ito perpekto ang pagkakasabi. Ngunit ito ay taos-puso. Gabi-gabi, inulit niya ang maliit na hakbang ng pananampalatayang iyon. Walang agarang himalang nangyari. Walang biglang perang dumating. Sa katunayan, sa mga unang linggo, parang wala namang nagbago. Ngunit may unti-unting nagbago sa loob niya. Lumambot ang kanyang pagkabalisa. Luminaw ang kanyang pag-isip. Nagsimula siyang mapansin ang mga ideyang dati niyang binabaliwala. Isang umaga, habang basta lang nag-scroll, may nakita siyang oportunidad na konektado sa isang kakayahang halos nakalimutan na niyang mayroon siya. Noong mga nakaraan, baka nagduda siya sa sarili at pinalampas iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba siyang kumpiyansa. Nag-apply siya. Tinuloy niya ang proseso. Naging consistent siya. Pagkalipas ng ilang buwan, ang isang desisyong iyon ay naging tuloy-tuloy na pangalawang kita. Pagkatapos ay lalo pa itong lumago. Ang dating tila imposible ay naging kaya na. Unti-unting nabawasan ang mga utang. Unti-unting nadagdagan ang ipon. Hindi ito mahika. Hindi ito swerte. Ito ay pagkakatugma. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ni Maria na ang tunay na himala ay hindi nagsimula sa pera.
Nagsimula ito sa kapayapaan. Nagsimula ito noong gabing pinili niya ang pananampalataya kaysa takot bago matulog. Ang pagbabago sa pananalapi ay sumunod lamang sa pagbabago sa loob. Ang kanyang kwento ay hindi natatangi dahil siya ay espesyal. Ito ay makapangyarihan dahil siya ay handa. At kung minsan, ang pagiging handa ang unang hakbang patungo sa himalang matagal nang naghihintay para sa iyo. Paghahanda bago yanhi 3 salita, yanhi banal na pagtatayo ng pundasyon. Bago ihayag ang 3 salita, may mahalagang bagay kang dapat maunawaan. Ang mga salitang ito ay hindi mahiwagang formula. Hindi ito shortcut patungo sa agarang yaman. Hindi ito pamahiin na papalit sa pagkilos. Ito ay pagkakatugma. At ang pagkakatugma ay makapangyarihan. Maraming tao ang humihiling ng pagpapalang pinansyal, ngunit sa kaibuturan ay nakakapit pa rin sa takot. Ipinagdarasal nila ang pag-angat, ngunit ang inaasahan ay pagkalugi. Humihingi sila ng oportunidad, ngunit naghahanda para sa pagkadismaya. Kapag hindi nagtutugma ang iyong mga salita at ang iyong mga inaasahan, napupuno ng kalituhan ang espasyong dapat sanay may kalinawan. Ang 3 salitang malapit mo nang marinig ay simple lamang. Sa katunayan, maaaring tila napakasimple nito. Ngunit kadalasan, sa kasimplehan nagtatago ang tunay na kapangyarihan. Ang lakas ng mga salitang ito ay wala sa pagiging komplikado, kundi sa layunin at intensyon sa likod ng mga ito. Kapag binigkas ng taos puso bago matulog, inililipat nito ang iyong focus mula sa kakulangan patungo sa pagtitiwala. Mula sa pagkontrol patungo sa pagsuko. Mula sa pagkataranta patungo sa kapayapaan. At kapag ang iyong puso ay napasok ng kapayapaan, nagsisimulang mag-isip ng iba ang iyong isipan. Nakikilala mo ang mga oportunidad na dati mong binabaliwala. Tumutugon ka sa halip na basta mag-react. Kumikilos ka ng may kumpiyansa sa halip na pag-aalinlangan. Ngunit narito ang susi, huwag mo itong bigkasin ng mekanikal. Huwag mo itong madaliin na parang isa lang itong gawain na kailangang tapusin. Huminto ka sandali. Damhin mo. Isa puso mo. Hayaan mong lumalim ito sa iyong espiritu. Sapagkat ang gabing ito ay hindi tungkol sa pag-uulit lamang ng mga salita. Ito ay tungkol sa paghahanda ng iyong puso upang tanggapin ang mga biyayang handa ng dalhin ng 2026. At ngayon handa ka na upang marinig ang mga ito. Pagbubunyag, iyan ni 3 salita. Ang 3 salita ay simple ngunit makapangyarihan. Nagtitiwala ako sa iyo. Iyon lamang. Hindi ito mahabang deklarasyon. Hindi ito komplikadong ritual. 3 salita lamang na kayang baguhin ang lahat. Nagtitiwala, dito nagsisimula ang pagbabago. Ang pagtitiwala ay nangangahulugang pakawalan ang pangangailangang kontrolin ang bawat resulta. Ibig sabihin nito ay maniwala na kahit ang mga pagkaantala ay hindi pagtanggi. Ibig sabihin nito ay tanggapin na ang para sa iyo ay hindi kalalampasan. Ako, ginagawa nitong personal ang lahat. Hindi ito tungkol sa paniniwala ng iba. Hindi ito tungkol sa hula ng mundo. Ito ay tungkol sa iyong pagpili. Iyong desisyon. Iyong tinig. Sa iyo, dito mo itinuturo ang iyong pananampalataya pataas at palabas. Tawagin mo man itong Diyos, tamang panahon, tadhana, o mas mataas na patnubay, kinikilala ng mga salitang ito na hindi ka naglalakad ng mag-isa. May mas dakilang kumikilos lampas sa kaya mong makita ngayon. Kapag sinabi mo ang, nagtitiwala ako sa iyo, bago matulog, tinatapos mo ang iyong araw sa pagsuko imbes na sa stress. Ipinapaalala mo sa iyong espiritu na ang takot ang hindi magkakaroon ng huling salita. Ipinapahayag mo na ang 2026 ay hindi pamumunuan ng pagkataranta, kundi ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay may kakaibang paraan ng pagbubukas ng mga pintong hindi kayang buksan ng puwersa kailanman. Paano iniipanalangin ng tama bago matulog? Ngayong gabi, kapag handa ka ng matulog, huwag mong madaliin ang sandaling ito. Huwag mo itong ituring na isa na namang rutinang kailangang tapusin bago ipikit ang iyong mga mata. Ito ay isang paghinto. Isang pagre-reset. Isang tahimik na pagkakatugma sa pagitan ng iyong puso at ng iyong kinabukasan. Umupo sandali sa gilid ng iyong kama. Hayaan mong kusang humupa ang inay ng maghapon. Huminga ka ng malalim at dahan-dahan mo itong pakawalan. Damhin mong lumuluwag ang iyong mga balikat. Damhin mong kumakalma ang iyong katawan. Ang layunin ay hindi pagiging perpekto. Ang layunin ay pagiging naroroon sa sandali.
Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang lahat ng bumibigat sa iyo pagdating sa pananalapi, ang mga responsibilidad, mga deadline, mga inaasahan, at mga takot. Huwag mo silang itanggi. Huwag mo silang labanan. Kilalanin mo lamang sila. At pagkatapos, marahan mong bigkasin ang mga salitang ito. Nagtitiwala ako sa iyo. Bigkasin mo ito ng dahan-dahan. Hindi lamang isang beses, kundi 3 ulit. Sa bawat pagbigkas, hayaang mas lumalim ang kahulugan nito. Sa unang pagbigkas, pakawalan mo ang kontrol. Sa pangalawa, pakawalan mo ang takot. Sa pangatlo, pakawalan mo ang pagdududa. Habang ikaw ay nahihiga, isipin mong nagsisimula ng magbago ang iyong kinabukasan. Isipin mong may hindi inaasahang pabor na papalapit sa iyo. Isipin mong may kalinawan na gumagabay sa iyong mga desisyon. Isipin mong may mga pintong nagbubukas sa tamang panahon. Huwag kang magmakaawa. Huwag kang magsumamo. Magpahinga ka lamang sa pagtitiwala. Pagkatapos, matulog ka ng may kapayapaan, hindi nag-aalala kung paano ito mangyayari, kundi naniniwala na ito ay mangyayari. At kung minsan, ang tahimik na kumpiyansang iyon ang simula ng lahat ng pagbabago. Palatandaan malapit din bandi iyong pinansyal na himala. Kapag may nagbabago sa espiritual na antas, kadalasan ito ay bumubulong muna bago tuluyang magpakita ng malinaw. Ang mga pinansyal na himala ay bihirang dumating na may babalang nakasulat sa langit. Sa halip, nagsisimula ito sa maliliit at banayad na pagbabago, mga simpleng senyales na may inaayos sa likod ng mga pangyayari. Isa sa mga unang palatandaan ay ang hindi inaasahang kapayapaan. Maaaring naroon pa rin ang mga bayarin. Maaaring hindi agad nawawala ang mga responsibilidad. Ngunit unti-unting nawawala ang matinding takot. Nagsisimula kang makaramdam ng kalma kung saan dati ay puro pressure ang nararamdaman mo. Ang kapayapaang iyon ay hindi pagtanggi sa realidad, ito ay tahimik na kumpiyansang nabubuo sa loob mo. Isa pang palatandaan ay ang kalinawan. Mas madaling pumasok ang mga ideya sa iyong isipan. Ang mga solusyong dati tila komplikado ay nagiging mas kayang harapin. Maaari kang makaramdam ng inspirasyong subukan ang bago, muling kumonekta sa isang tao, o balikan ang kakayahang minsan mo nang binaliwala. Pansinin ang mga munting tulak na yon. Madalas, sila ang tulay sa pagitan ng panalangin at probisyon. Maaari mo ring mapansin ang mga kakaibang oportunidad na biglang lumilitaw. Isang pag-uusap na nauwi sa isang pagpapakilala. Isang simpleng mensahe na nagiging alok. Isang saradong pinto na nagpapakita ng mas mabuting pagkakataon sa tabi nito. Sa unay tila maliit lamang ang mga ito, ngunit ang maliliit na pagbubukas ay maaaring magdala ng napakalaking pagbabago. At marahil ang pinakamalakas na palatandaan sa lahat ay ang panibagong paniniwala. Humihinto ka sa pagsasabing walang nangyayaring maganda para sa akin. Sa halip, nagsisimula kang mag-isip baka sa pagkakataong ito, iba na. Kapag nagbago ang iyong pananaw, susunod ang iyong direksyon. At kapag nagbago ang iyong direksyon, sa huli ay magbabago rin ang iyong mga resulta. Manatiling mapagmatsyag. Manatiling handa. Sapagkat ang mga himala ay madalas dumarating ng tahimik bago sila maging malinaw at hindi na may kakaila. Ngayon, nasaan ka man, huminga ka ng malalim. Hindi ito basta isa na namang video na pinanood mo bago matulog. Maaaring ito ang gabing nagpasya kang lumipat mula sa takot tungo sa pananampalataya. Ang gabing tumigil kang dalhin mag-isa ang bigat ng pinansyal na stress. Ang gabing ibinulong mo ang 3 simpleng salita na muling nag-alin sa iyong kinabukasan. Nawa ang 2026 ay hindi maging taon ng simpleng pag-survive para sa iyo, kundi taon ng kasaganaan. Nawa ang mga pintong matagal ng sarado ay tuluyan ng magbukas ng may kalinawan at kumpiyansa. Nawa ang hindi inaasahang pabor ay matagpuan ka. Nawa ang mga oportunidad ay kumilala sa iyo. Nawa ang probisyon ay dumating mismo sa iyong kinaroroonan. At kapag nagsimula na ang iyong breakthrough, naway maalala mo ang tahimik na sandaling ito ng pagtitiwala. Ngayong gabi, bago ka matulog, bigkasin mo ang mga salitang ito. Nagtitiwala ako sa iyo. Kung tinatanggap mo ang mensaheng ito, magkomento ng i-Amen 2026 bilang deklarasyon ng iyong pananampalataya. Ibahagi ito sa isang taong tahimik na nahihirapan. Hindi mo alam kung kaninong turning point ang maaaring magsimula sa 3 simpleng salita. Matulog ka ng payapa ngayong gabi. Ang iyong panahon ay nagbabago na.